ang tagapagsalita ng QCDRRMO na si Ma'am Pichi De Leon. Ma'am Pichi, good morning po. Good morning po. Opo. Ma'am Pichi, so far, kumusta po ang sitwasyon ngayon sa QC? May mga may mga lugar ho ba na lubog ngayon sa tubig baha? May mga daan ho ba na hindi passable? At meron na ho bang mga inilikas dyan po sa Quezon City today? Yes po. Meron po mga flooded areas. Meron na rin po kaming mga evacuees as of since yesterday po, and ngayong 6 a.m. meron po kaming update. Ano ho yung mga lugar po na lubog kayo sa tubig baha, Ma'am Pichi? Okay, meron pong areas ng Barangay Bagong Silangan, Apolonio Samson, meron din po sa Siena, Santo Domingo, yun po, yung mga areas po ng Tatalon, yun po. Opo. Gaano ho kataas yung tubig dyan sa mga binabanggit nyo pong mga lugar? Meron pong chest deep, at meron pong waist deep po, merong knee deep, meron pong tire deep po. Oo. Kahapon pa yan, Ma'am Pichi, hanggang ngayon? Baha pa rin? Actually po, yesterday po ng gabi, meron pong mga areas na not passable. Tapos mga within an hour and 40 minutes, magsusubside po yun. Tapos paglalakas po yung ulan, tataas meron na naman pong areas. Opo, may mga areas na naman, tapos magsusubside. So yun, iba-iba po eh. So paakyat, bababa po, kaya po at least every 30 minutes or 20 minutes may report po kami. Opo. Just for monitoring po. Oo. Kaya may mga inilikas na rin po kayong mga residente nyo dyan sa QC, Ma'am? Yes po, meron na po. Opo. Ilan po ang apektadong pamilya at nasa evacuation center ngayon, Ma'am Pichi? Okay po. As of 6 a.m. po this morning, meron na pong 1,509 families, equivalent to 5,428 individuals sa 16 barangays po na affected. 16 barangays in QC? Yes po, out of 142. Okay. Wala naman hong naitalang mga namatay o nasaktan dahil dito sa habagat, Ma'am, dyan sa QC? Ay wala po kasi nag-preemptive evacuation po kami since 2 days ago pa po. Preemptive evacuation na kami. Kaya nagbabala na po kami lalo na sa mga flood-prone areas na barangay na kailangan na pong mag-evacuate. Kaya po wala po kaming reported na casualties or injuries po. Kumusta naman yung mga nasa evacuation ngayon? Kumakain na ba sila ng kanilang almusal, Ma'am? Opo, okay naman po sila. Simula nung nasa evacuation center sila, they are given hot meals po. Breakfast, lunch, and dinner with clean drinking water. Ang City Health po nandoon to provide, to monitor and provide po yung mga medicines in case kailangan nila, lalo na po yung mga sumulong sa baha na pinainom po sila ng doxycycline para po sa anti-leptospirosis. Pati po ang city vet nandoon din po kasi syempre may mga pets po na kasama sa evacuation. Ayun. Okay. Nabanggit nyo ho ang sakit na leptospirosis kasi yung ulan mahigit 1 linggo na eh. Tuloy-tuloy eh. Parang ayaw na atang umalis sa ating bansa. Naku, wag naman sana, no? Well, may mga naitala na po bang mga sakit na epekto po ng pag-ulan at baha, Ma'am, sa Quezon City, gaya po ng dengue, yan kadalasan sumusulpot leptospirosis. May na-monitor ho ba kayong tumataas yung kaso or so far wala pa? So far wala pa po. It will probably takes days kung mag-e-effect po yun in case na affected po sila. Pero kaya nga po meron talagang mga medicines na for anti-leptospirosis na talagang binibigay po at available sa Quezon City Health po. Suspendido ang pasok sa lokal na pamahalaan, Ma'am, except doon sa mga essential services today? Yes po, yes. Alright. Ang Quezon City Hall po is a work from home po. Work from home. Okay. Ma'am Pichi, panawagan nyo na lang po at paalala sa mga taga-QC na nakikinig ngayon. Sige po, sa sitwasyon ngayon na patuloy ang buhos ng malakas na ulan dulot po ng habagat. Okay, so mga kababayan po sa Quezon City, Q citizens,
Unang-una po sa mga flood-prone areas po na medyo malapit nakatira sa waterways po, since walang pasok, huwag po natin sanang payagan ng ating mga anak na maglaro or lumangoy sa mga tubig ilog at other waterways kasi para po makaiwas tayo sa aksidente or malunod po sila. Kung hindi po kailangang lumabas, magstay na lang po sa bahay. At kung kayo naman po ay sinabihan ng inyong barangay na lumikas or mag-evacuate, sumunod po tayo dahil syempre ang iniintindi po namin ay ang inyong safety at ng inyong buong pamilya po. For emergency naman po, dial 122 po ang hotline number po ng Quezon City. Alright. Ma'am Peachy, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo dyan lahat sa Quezon City po. Maraming salamat din po. Tagapagsalita ng QCDRRMO Peachy De Leon, mga kasama sa epekto ng habagat, hindi lang sa Quezon City, kundi sa